Tayo po ay mag-open po sa prayer. Amang Diyos, salamat po ulit sa time na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, may pagkakataon po ulit kami na magnilay-nilay ng iyong salita bago po kami sama-samang manalangin mamaya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manamnam po yung dadaling po sa aming mensahe ni aming elder, si Kuya Oscar, at ma-remind po ulit kami ang patungkol po sa pagiging asin at ilaw po namin ng sanlibutan. Kaya salamat po, Lord, at kinocommit po namin sa iyo ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Papangunahan po tayo ni Kuya Oscar ngayong gabi sa ating devotion bago po tayo sama-samang mananalangin. Sinong nagbasa ng ating passage today sa ating pulong panalangin? Narinig ba ako? Apo, Kuya. Apo. Okay. Teo. 5. Yan na lang ang titignan natin. Huwag na tayong titingin dun sa iba. Pagamat binabanggit sa ibang mga sa ibang mga gospel yan. So, pero ito na lang ang titignan natin. Ang ating tema ay salt and light or asin at ilaw. Yan ang titulo ng ating Bible. Salt and light o kaya asin at ilaw. Ito yung mga ginamit sa tapos binabang yung ilaw. So dito lang dahil sinasabi na naman dito sa Mateo 5 ang sinasabi ng banal nawawala. Okay na? Apo, okay na po. Okay na, no? Apo. Okay, ang salita ng Diyos Biblia, para lalo tayong maliwanagan sa mga salin ninyo, ang salita ng Biblia, itong biblical translation. Ang mga sisilbing asin sa mundo, tayo sa mga panahong ito, tagasunod ng Panginoong Hesus. Silbing asin. Hindi asin, ito. Wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito kung mawala ang lasa o magiba. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapo na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Useless na pag nawala ng lasa. Kayo ang nagsisilbing ilaw, inulit niya sa ilaw naman, sa mundo. Nagsisilbing ilaw sa mundo ang mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Kung paanong ang isang lungsod sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago, dapat ay ganun din kayo. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga nasa bahay. Gayon din ang dapat ninyong gawin. So, may effort tayo. Gagawin pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. So, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasalita dito sa kanyang sermon, bahagi ng kanyang Sermon on the Mount, ang mahabang sermon ng Panginoon nung magpapasimula pa lamang ang kanyang ministeryo rito sa lupa. Sabi niya, inilarawan niya ang isang tagasunod niya parang asin. Pangalawa, inilarawan niya ang kanyang tagasunod parang ilaw. Yan. Tingnan muna natin yung asin. You are the salt of the earth. Ano ang gamit ng asin? Maski sino pwedeng sumagot, maski Cavite girl, maski sino. Ano ang gamit po ng asin? Lahat tayo may asin. Alam ninyo? Primarily po, pampalasa.
Preservative. Panlasa. Okay. Primarily, panlasa. Ano pa? Pampalat po. Preservative. Preservative. Ha? Ano pa? Pampaalat. Pampaalat. Yan. So at least sa dalawang yan makikita na natin. Pampaalat. Preserve. Preservative Pampalasa, po. ibig Preservative. sabihin. Kasi pag hindi mo nilagyan ng asin ang niluluto mo, preservative, ayan. Ang lasa. Nag-press. Nag-decay na trap. Anong pa sa refrigerator ang mga atilita. Dalawa ang ginagamit. Ikaw wala pang maski isang tao sa baryo walang refrigerator nung unang panahon, inabot ko yan. Pero yung ulam nila, pinatatagal din, siyempre. Kung marami kang nahuling isda, ay medyo patagalin mo yan. Bukod lang sa iluto mo na. Sinong gustong sumagot? Dalawa ang gamit niyan. Dalawa ang ginagawa nila. Lagyan mo ng asin, medyo marami-rami ang asin. Binuburo po. Yan. Ibuburo. Pagkatapos naman yung iba, hindi ibuburo, lalagyan ng ano yan, lalagyan pa ng bigas o kaya kanin. Tumatagal din yan. Masarap yan. Pero may amoy yan. Hindi na po Ay, ngayon. susumbong ka ng kapitbahay. Hindi na po siya Hindi. So, yan, at saka hindi na may amoy ngayon eh. Natutunan nilang dati may amoy eh. Opo. Ngayon, dalawang ginagamit diyan. Lalagyan ng asin, tumatagal. Ang pangalawa, pagkalagay ng asin, anong ginagawa? Ibinibilad po yan. Kaya meron tayong tuyo. Kasi kung basa-basa yan, hindi rin tatagal kahit lagyan mo ng asin. Yan. So, napipreserve ng matagal, nadadaying, natutuyo. Yan ang ginagawa ng mga tao noon. Eh, siyempre, yung iba, ipapaksyo na yung marami. Pero ito ang gamit ng asin, nabanggit natin kanina, preservative. Sinasabi niya, kayong mga tagasunod ko, para kayong mga asin ng sanglibutan. Para tayong nag-preserve sa sanglibutang ito ng mga taong hindi mananampalataya. Bakit? Eh kung wala tayo rito talaga, ang ating sanglibutan ay batbat ng kasalanan at talagang hindi magtatagal ito. Nadidelay ang parusan darating dito dahil sa atin, dahil nandyan tayo. Gusto ng Panginoon ay mabahaginan natin, ma-preserve pa itong sanlibutan ito at marami pang makakilala sa Kanya dahil sa atin. Kung tayo ay may lasa, kung ang ating patutuo ay nakikitang tayo talaga ay binago, yan ang ano ng asin. At seasoning din, sabi natin kanina, pampalasa. Nakatikim na ba kayo ng sinigang na walang asin? Walang patis, walang alat. Lalo na paksiw. Yung paksiw, ang talas niyan, na napakatalim pagka walang asin yan. Lalagyan mo ng suka yan, kahit na nung gawin mo riyan, talagang matalas ang lasa niyan. Para kang masusugatan pag walang hindi kumpleto walang seasoning yan. So tayo, ang sabi ng Panginoon sa atin dito, kayong mga tagasunod ko, ang nagiging parang seasoning na alat, nagbibigay alat, lasa sa mundong ito. At kung tayo ay nakikita ng mga tao at naiimpluwensyahan na ay kung tayo sa kalagitnaan nila, hindi tayo nakikisama sa kanila, naiimpluwensyahan natin. Minsan nagiging warning tayo sa kanila. Sino ang nakasama nagsisimula tayo sa Bagong Ilog? Yung ating bitat kung yan, sa Bagong Ilog, sa chapel na sa mga kinariang Bagong Ilog, lalo na dun sa lugar natin. Kasi dead end yan. Yung end yan dun sa ilog. Pagka binugbog ka yan, tatapong ka lang, tutulak ka lang dun sa ilog. At ang dami riyang mga nasa tanghali na, umagang-umaga, tanghali na,
walang damit ang mga tao nasa gitna ng kalsada umiinom. Nakikiso tayo noon, parang umiiwas tayo. Kaya lang, medyo malakas na ang loob natin dahil si Kuya Robert naman, si Ate Lydia ay taga riyan talaga. Ate Lydia, maraming nung una talaga parang nasa tabi tayo at sila naman parang hindi sila natatakot sa atin at hindi sila nahihiya sa atin. Pero nung tuloy-tuloy lang tayo, hindi tayo nabati natin, kinakausap. Nahuli natin, walang kahit na nagkukwentuhan lang, wala sila. Apologetic na sila. Ang sabi nila, pag prayer meeting, darating tayo, kaya sasamba tayo ng lumaga ng linggo. Sabi niya, sorry po, nagkakasayahan lang. Hanggang mawala na ng lubusan yung mga ganun. Because minsan, masikip pa rin, nagtitinda sila, kumakain sila, pero yung nagiinuman, na ano na sila sa atin. So, either na-accident sila riyan, naliwanagan sila, nahihiya naman silang sumama sa atin ng iba, pero meron ding nakasama sa atin. At pag nasama sa atin, talagang magpapago rin sila, magtitino sila. It gives nagsiseasoning, pampalasa. Dapat, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, dapat maging ganyan tayo. Pero kailangan maganda ang ating patutuo. Mamaya babasahin natin kung ang pinanggagalingan ng Panginoon sa kanyang sinasabing yan. Pangalawa, ang sabi niya, di lamang tayo maging asin, kung hindi maging ilaw tayo. You are the light of the world. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang talagang ilaw ng sanglibutan ng Panginoong Hesus. Sinasabi niya, ang buhay at ang liwanag ay maraming binabanggit na mga talata dyan, si John the Beloved. Pero dito sabi niya, kayo ay nagsisilbing ilaw sa mundo. Nagsisilbi tayong ilaw sa mundo dahil din sa mabuting patutuo natin. Sana magpatuloy yung ganun. Talagang katulad na binabanggit niya, sana talagang magsisilbing ilaw tayo. Saan ginagamit ang ilaw? Saan ginagamit ang ilaw? Sa dilim po. Dilim. Dilim. Pagka yung madilim na kwarto, walang ilaw yan, pumasok ka riyan, lalo na sa gabi. Napakadili niya, mangangapa ka riyan. Pero once na sinwitch mo yung ilaw dyan, anong mangyayari sa dilim? Liwanag. Liwanag, tatakas ang dilim. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Dapat kung where we are, ay tumatakas ang dilim. Hindi tayo nagiging kasama baka ang mangyayari, lalong nagdidilim pag nandyan tayo sa paligid. Dapat talagang pag nandyan tayo, tumatakas ang dilim. Again, ito ang paglalarawan ng Panginoon. Ang sinasabi lang niya rito, dahil sa ating binagong buhay, ay nagiging ilaw tayo. Kayo'y nagsisilbing ilaw, mga tagasunod ko, sabi niya dito sa Tagalog na binasa ko, ang nagsisilbing ilaw sa mundo. Sinabi natin kanina, ang talagang ilaw ng mundo ang Panginoong Hesus. Binabanggit sa Gospel of John yan, lalo na sa first chapter. At ang buhay ay siyang liwanag ng tao. At hindi siya nagapi, sabi niya, ng kadiliman. Darkness did not comprehend him or did not overcome him. Talaga, ang Panginoong Hesus. Nung dumating siya dito, maraming mga talagang madilim na madilim ang mundo. Kaya pinadala ng Panginoon ang bugtong niyang anak. Pero nung dumating siya, talagang nagkaroon ng liwanag. Nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, nakita natin sa kanyang mga turo at sa kanyang buhay ang isang dapat nating imitate ng mga taong nilikha sa kanyang wangis. Walang anumang kadiliman sa kanya. Ang ibig sabihin, walang anumang kasalanan. Wala kang anumang may sumbat. Sa atin siguro, yun ang sinasabi niya rito. Inihiling niya, parang ganun din. Ang binagong buhay of course, nung bago tayo mananampalataya, hindi tayo ganyan. Pero unti-unti, binabago ng Diyos yan. Alam na natin ang salita niya. Alam na mayroong kapangyarihan binigay sa atin dahil ang Holy Spirit nandyan. At ang mga salita niya, binababaran natin. Alam natin ang turo. Dapat makikita sa buhay natin yung turong yan. Ang sinasabi ng paragi nating narinig,
Yung itinuturo natin, dapat ginagawa natin at nakikita sa atin. Nagiging ilaw tayo pagka ganon. Sabi natin kanina, yung madilim na kwarto, pag sinwitch on mo yung ilaw, ay talagang tatakas ang dilim. Sinasabi niya rito, doon din sa dalawang ebanghelyo, walang nagsisindi ng ilaw upang takpan mo yan. Tayo, sabi niya, ang ilaw ng sanlibutan. Kayo, ang nagiging ilaw ng sanlibutan. Hindi natin tatakpan ang ilaw na yan. Magkaroon tayo ng effort na talagang yung ilaw na yan magliwanag sa dalawa paraan. Sa sinasabi natin at sa ginagawa natin, nakikita yan. Consistently, yung ginagawa natin at ang sinasabi natin dapat magkatugma. Pag hindi, ay talagang hindi magiging palilito. Hindi niya alam kung may ilaw yan, kung liwanag lang ng... of course, ang sabi na ang ano lang natin talaga rito, reflection tayo ng Panginoong Hesus. Pero dito sinasabi niya, kayo ang nagsisilbing ilaw. Of course, reflection ng kanyang liwanag yan. Nasabi nila, yung buwan ay wala naman talagang sariling liwanag yan. Saan ang gagaling ang liwanag ng buwan? It's 8 o'clock. Sa araw. Sa araw, ano? So, nag-reflection. Parang ganon. Wala tayong talagang sariling liwanag sa ulas. Galing nga pero dahil dumating siya sa natin nung kahit na yung pinakasalbahing tao, kahit na yung pinakamasamang tao, sabi na minsan na narinig ko si Swart, hindi pa siya nagkakasala si Jimmy Swaggart. Sabi niya, una mo sa kanya, may pagkatotoo ang sinasabi ni Jimmy Swaggart na yan. Yung mga marurutong na salita, yung mga salitang pagmumura. So, nawawala yung aking nagdidilig ito sa aking So, okay na, Rev. Narinig na? Narinig Apo, na? Narinig po. Naputol po kayo dun sa naputol po kayo dun sa malulutong na salita. Oo nga, yun ang malulutong na salita natin. Sabi ni Jimmy Swaggart, yun ang bago raw nagbabago, napunan niya sa mga tao, sa kanya sarili ni siguro. At totoo nga naman yun. Yung mga malulutong nawawala na yan. Yung mga pagmumura nawawala yan. Unstable ang aking connection. Kaya tuloy-tuloy lang sana yon hanggang lubusan ng mawala yan at iba pang bahagi ng ating buhay. Kasi itong binanggit natin kanina, itong sinasabi ng Sermon on the Mount dito, yung Beatitude, chapter 5, verse 3 hanggang sa mga verse 12. Beatitude, hanggang verse 16 for that matter. Beatitude ang tawag dito Yung attitude, ang pinagmula ng salitang attitude. So yung attitude natin, nabago nung tayo makakilala sa Panginoong Hesus. Kaya ito ang dapat ninyong makita. Kaya hindi inuutos ito ng Diyos. Hindi inuutos ito ng Panginoong Hesus. Ang mga sinasabi niya dito, sa lahat ng tao, hindi magagawa ito. Inuutos lang niya ito. Ito ang dapat makita sa inyo. Yung ilaw ng sanglibutan ng mundo dahil kayo ay mga mananampalataya na. Ang walang kakayanan na wala kaugnayan sa Panginoong Hesus ay hindi niya magagawa ito. Tingnan po natin. Isa-isa gusto bumasa ng verse 3. Yan ang binabanggit niyang dapat mapalitan ng attitude natin yan. Matetest tayo. Ito na lang. 5:3. Sino gusto bumasa? Basahin ko po. Matthew 5:3. Blessed are the Siguro poor ako na in lang. Ha? spirit. Hindi ko marinig mo. Si Ate Sige Pe ba yan? O sige, Opo. Ate Pe. Apa.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Okay. Poor in spirit. Ang blessed dito, sabi niya, yung divine happiness, inner happiness. Yung isang salin nga, binasa ko inner, yung spiritual prosperity. Yan ang sinasabi niya sa blessed. Mapalad, sabi niya dito sa Tagalog, ang mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sa Diyos dahil tabi ng Diyos. Blessed are the poor in spirit. Ang alam natin sa poor in spirit, tinignan mo sa English, parang, ano kaya yun? Ang hirap pa, ang poor in spirit. Pero dito sabi niya, ang taong inaaming nagkulang siya sa Diyos, may pagkukulang siya sa Diyos. Magkarugtong yan. Verse 4. Palad ang mga tao dahil pasasayahin sila ng Diyos. Tinitingnan ko ito, mga nanghihinagpis. Ano bang, bakit mapalad ang nanghihinagpis? Tinitingnan ko yung mga nalulumbay. Ang daming taong nalulumbay. Sa dumating lang sa ating kapanahunan ngayon, ang pagsubok na dumating sa atin ng COVID, ang daming nalulumbay, naghihinagpis. Hindi pala yun ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya, karugtong pala ng tres yan. Hinagda sa Diyos. At nalulungkot siya riyan. At that leads him, yung kalungkutan niyan, naglilid ng tawad sa Diyos. Ay, tama ng tao, kahit na Kristiyano, ay nagkakasali. Pero ito sabi niya, kinikilala niya yan. At inihingi niya ng tawad yan. Kaya nalulumbay. Kinalulungkot niya yung kasalanan na nagagawa niya. Yan pala yan. Wow. Sa 5, 5. Bumasa. Sinong gusto mo? Atsa. Sinong gusto mo? Maski sinong makarinig. Si Ate Elsa hindi kumikibo na parang inilaba ko niya. Si Jan, 5-5. Yeah. Basahin ko Ako na na po. lang po. Sige, please. Ako na po. Okay. I tell you the truth, whoever hears my word and believes in him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. I tell you the truth. A time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Q 5-5. Parang nasa dyan yan na Tilita. Basahin ko na Glenn. po. O sige. Mateo 5:5. Okay, sige. Yun na. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Okay, cellphone. Ayan, Okay yan. na? Okay na po. Apo. Okay, so tingnan na lang natin itong binabanggit lang ito, salt and light, sa atin niya mga follower of the Lord Jesus Christ. Ang sinasabi lang dito, yung ating patutuo. Dapat talagang isang bagong ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Yung ating sinasabi at ang ginagawa natin magkatugma at ang tawag ng Panginoon diyan ay parang asin tayo ng mundo na nagbibigay lasa sa sanglibutan, parang asin tayo na nagpe-preserve sa sanglibutan itong mapapahamak, at tayo parang ilaw ng sanglibutan na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Dapat wag nating itatago yung liwanag na yon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Di man natin pinagmamalakihan, at ang pinaka-purpose naman ng let your light so shine among men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So, yung pagiging ilaw natin, yung pagiging asin natin, na nakikita ng tao ang mabubuting gawa natin, ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi para sa atin.
So, iba lamang yung ang mabuting gawa natin ay pinambabayad natin sa ating kaligtasan. Hindi. Ang mga tagusunod ng Panginoong Jesucristo, ang assumption dito ay mga ligtas sila, mga taong binili ng kanyang banal na dugo at sila ngayon ay lumalakad sa panibagong buhay, buhay na may kabanalan, buhay na maayos, buhay na nakakalugod sa Diyos at yung mga behavior, ugali na talagang ugaling kagaya ng Panginoong Hesus, mapagpakumbaba, mapagpatawad at nag-a-acknowledge ng kamalian, palaging may malinis na puso. Yan ang binabanggit dun sa hindi natin natapos kanina. Merong malinis na puso. Nasabi ng banal na kasulatan sa Old Testament, ang puso ang masamang, pinakamasama, walang nakakaunawa niyan. Ang sabi niya, bantayan ninyo ang inyong mga puso sapagkat mula sa inyong puso, sabi niya, ang pinanggagalingan ng lahat ng mga issue ng buhay. Guard your heart, pour out of it. Sabi niya, the issues of life springs. It springs from the heart. Kaya bantay-bantayan natin yan. So yun lang po ang tinuturo niya in summary para maging mabilis tayo at makadako na sa dahil ang connection ko talaga napakahin bago reconnecting palagi. Pagkatapos unstable ang sinasabi. So, parang asin tayo, dapat tayo nagpe-preserve. Parang asin tayo, dapat nagbibigay tayong lasa dito sa mundong ito. Parang ilawan tayo, reflection ng Panginoong Hesus, magbibigay liwanag sa madilim na mundo at mapo-point out natin sila sa Panginoong Hesus ang mga tao. Kung tayo ay mabuti, ang ating patutuo, yung ating sinasabi na ayon sa Bible ay nakikita naman sa buhay natin. Marami pong mga mananampalataya sa mga panahong ito. Personally, alam ko kung parang nakakalungkot. Hindi ang lakad nila at saka yung tinuturo nila, hindi magkamukha. Nakakalito yung ganon. Hindi nagiging ilaw yun. Pag sinasabing magiging ilaw kayo, dapat talaga nakikita yan. Huwag nating itago ang ilaw natin. Huwag natin pabayaan na ang ilaw natin magdilim. Palagi natin nililinis yun. Kahit na yung mga gasera natin, kahit na yung mga bombilya ngayon, pag hindi mo nililinis, mababawasan ng liwanag yan. Nababalutan ng alikabok. Yung mga gasera namin noon dyan, kung alam ni ate niyan, yung mga probinsyano, si John Glenn, ewan ko kung natutunan niya yan, baka sa mga palaisdaan meron. Bukod lang sa flashlight, meron kaming mga gasera na kahit na malakas ang hangin ay hindi mapapatay. Pero yon once, every now and then, I would say, dapat lilinisin mo. Kasi nga yon ay nauusukan, madilim na. Parang gano'n. Pag hindi natin nililinis din ang ating mga buhay sa harap ng Panginoon, ay talagang madilim din. Hindi tayo magiging reflection ng liwanag ng Panginoong Hesus. Rev Ter, yun lang. Narinig bang maliwanag yan? Opo, maliwanag po, kuya. Okay, maging reflection tayo. No? Okay, yun lang para tayo. Praise God. Okay, salamat. Salamat po, Kuya Oscar. Siguro magwakas po muna tayo sa prayer. Ilingan ko si Elder Mel bago po tayo dumako sa ating breakout. Okay, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat pong muli sa gabi na to. Salamat, Panginoon, sa pag-aaral namin, Panginoon. At salamat din, Panginoon, dahil once again, you remind us na yung pagiging ilaw at asin kami, Panginoon, maging ng sanlibutan at talagang mag-reflect sa amin ang inyong buhay. At salamat, Panginoon, dahil muli ay talagang nakita namin ang aming mga sarili, nasiyasat namin, Panginoon, kung ano ang aming mga nagiging kalagayan sa inyong harapan. At salamat, Panginoon, dahil talagang sa paalala yung yan ay talagang dapat talaga ay maging kumilos kami ng naaayon sa iyong pagkatawag sa amin. At salamat, Panginoon, dahil yung ginagamit mo ang bawat isa sa amin, ginagamit mo ang bawat patutuo namin. We pray, Panginoon, na malugod sila, malugod ang mga tao, malugod kayo, Panginoon, at maging kagamit-gamit kami, Panginoon, sa inyong ministeryo. At salamat, Panginoon, sa patuloy na gabi na to, patuloy na kakatiwala ang mga kapatid na kasama namin ngayon at maging hindi namin nakasama. We pray na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa.
At ikakatiwala na namin sa inyo ang paghiwalay. Mamaya sa breakout din, magkasama-sama muli. At ang kapayapaan ng gabi nito ay Opo, patuloy namin ikakatiwala sa inyo. Yes, Salamat, Lord, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God.